Jackie Concepcion. Hello, thank you. Pwede palakpakan natin yung dati nagsalita kanina, no? Hindi mo palakpak. Pwede kunwari, masaya, no? Kunwari. Palakpakan natin ulit yung mga nagsalita ko kanina, no? So, nakakatuwa, excuse me, kasi yung si Mentor Juliana, ang galing-galing na magsalita. Magaling ba si Mentor Juliana? Yes! Dati, ano yan eh, parang nag-uutal-utal pa yan na nagtutok before eh. Pero ngayon talagang napaka-fluent na, no? And ang nakakatuwa kasi dati, kami-kami lang yung nagsasalita dito. Kasama dyan sila Mentor Tim, sila Mentor Danny Danao, sila Mentor Lisel. And kanina may mga bagong face na nagsalita sa harap ninyo na may aswell na hindi halatang mga baguhan, no? So palakpakan natin si Coach Angelica at si Coach Denver. Palakpakan nyo naman, di ba? Lakasan nyo yung palakpak mo. So are you good? Yes! Anyway, yung slide ko, pabilis lang yan. Sa akin kasi, ang importante sa akin sa presentation ko, maintindihan nyo kung bakit nyo kailangan gawin yung network marketing. Nakuha nyo? Bakit nyo ito kailangan na gawin? And ano yung mga nakakapigil sa tao, bakit hindi siya nagsasucess? You get it? So, yun ang mga pinaka-importante natin na pag-uusapan eh. Kasi kahit na pag-usapan natin yung marketing plan, at the end of the day, kung hindi mo naiintindihan gaano maganda yung network marketing, pagkatapos, ang sasabihin mo pa rin, wala kang pera. Tama? Ang sasabihin mo pa rin, pag-iisipan. Correct? So, ngayon, ang pag-uusapan natin for the next 20 minutes and 3 hours. Parang haba nun, di ba? So, pag-uusapan natin for the next 20 minutes, saglit lang to, no? So, ano yung nakita ko, ba't ako nag-join dito, and ano yung mga binago ko sa mindset ko. Everybody say mindset. Pwede pa-kill muna ng pag ako talaga ng marketing plan, saglit lang yan yung product, blah 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 blah. Tapos yung kitaan, ito. Dito ako mas nag-focus eh. Gusto kong maintindihan nyo to eh. Noong isang araw nga, nung Monday, may in-explainan ako taga Spain. Tapos hindi ko nabubuksan yung Canva, sabi ko, bahala na, kwentuhan na lang. Tapos yun, kwentuhan lang kami. Di ba, na-imagine mo, kwentuhan lang talaga kami, kwentuhan. Ayun, kinabukasan, nagpadala, nag-builder siya. Tapos mag-consultant kasi madam. Mamaya nga may papakausap eh, 6:30. Sabi ko, rat-rat to ah. Mag-isalita ako sa inyo, tapos pagkatapos mag-i-explain pa ako. Tapos ang matindi, hindi na naman namin dala yung laptop, tapos yung iPad. So, kwentuhan na naman yun. Pero di ba? Chika-chika, cheke. Anyway, para may idea kayo, naging first time din ako. Sino yung mga first timer? Pwede makita kamay. Huwag mo kayong mahiya. Pwede makita yung mga first timer. Ayan, pwede palakpakan natin yung mga first timer. No? So, dati, pag sinabing network marketing, na-invite po ako nung 20 years old ako. No? Dati kasi, around 2006. So, 28 na ngayon. Diba? So, around 2006, nung 20 years old pa ako, dati, pag sinabing networking, mas marami yung negative sa positive. Do you follow? So, mas marami yung negative sa positive. Bakit kaya? Mas marami yung negative sa positive. Ang nasa isip nila, pyramiding yan, recruit yan, ang kumikita lang dyan yung nasa taas, gawain lang yan ng mga walang magawa sa buhay. So in short, way back before, ang tingin sa network marketing ay small time. Do you get it? Ang tingin sa network marketing ay small time, ang tingin sa kanya ay what? Everybody say gastos. So nasa isip ng tao, bakit ako mag-join dyan? Wala akong pera. Marami pa akong babayaran, yes or yes? Marami pa kaming hinuhulugan, yes or yes? So, technically, basically, yung mga tao dati, pag sinabing network marketing, hinuhuli nila. Can you follow? So, ganun before. Kaya nga ang tawag natin sa mga taong ganon, eto yung mga misinformed. Everybody say misinformed. Ano ba ibig sabihin ng misinformed? Yung pag sinabing network marketing, ang una niyang response, pangit. Oh, tinan mo yung katabi mo. Mukha bang pangit? Mukhang maganda, di ba? So, pag sinabing misinformed, ang utak niya kaagad is negative. Kahit hindi niya pa nakikita. Parang yung mga babae na naloko ng lalaki. Ang nasa isip niya, di ba? May mga babae ba dito na naloko na ng lalaki? Na pag naloko ng lalaki, nasa isip ng babae, lahat ng lalaki pare-parehas lang yan. Tama? Pero hindi.
Hindi ibig sabihin na naloko ka ng isang lalaki, lahat ng lalaki manluloko na. Kasi meron pa rin katulad namin. Ah! Di ba? Hindi ibig sabihin na naloko ka ng isang lalaki, lahat ng lalaki is manluloko na. Tama? Hindi ibig sabihin na ikaw, na-scam ka dati, or may bad experience ka about network marketing, ang judgment mo sa lahat ng networking ay pangit na. Nakuha niyo? So, ibig sabihin, dapat huwag ka muna mag-judge, lalo na hindi ka naman judge. Tama? So, second, may tinatawag na uninformed. So, ang uninformed, hindi siya negative, hindi siya positive. At yung pangatlo, well-informed. Ibig sabihin, pag narinig yung word na network marketing, siya ay sobrang positive. Can you follow? So ako, dati, pag sinabing networking, negative din ako, ang nasa isip ko, tatlo yung problema ko when it comes to network marketing. Una-una, hindi ako marunong magsalita. Tinanong yung katabi nyo. Mukha bang magaling magsalita? Tinanong yung katabi nyo. Mukha bang magaling magsalita? Sinishare ko to para maintindihan nyo na hindi mo kailangan maging magaling agad sa umpisa. Do you follow? Hindi mo kailangan maging magaling agad sa umpisa, pero kailangan mo maging desidido. Kasi kahit hindi ka magaling, basta desidido ka, matututo ka eh. Tama ba? Correct? Ang isang taong desidido, kahit ang isang taong talagang gutom, ang isang taong gutom ng success, gagawin ng lahat para mag-success yan eh. Correct? So, kailangan number one, desidido ka. So, hindi ako marunong magsalita dati. Dati, anong tinawag ako ni Ap Joseph nung may seminar? Sabi niya, palakpakan natin si, BU graduate, Jackie Concepcion. Sabi ko, Diyos ko, Lord. Nahihilig na yung, buti pa nga, may nasabi pa si ma'am eh. May nasabi ka pa eh. Sabi niya, hindi daw siya sanay. Sabi ko, nagsalita siya, hindi siya sanay. Mukhang sanay na sanay naman eh, di ba? Nung nagsalita si Angelica, si Sir, sana mukhang sanay eh. Ako talaga, nasabi ko lang noon, good morning. Sabi ko, good morning. Bakit good morning? Kasi sa negosyo namin, ang batian, good morning talaga. Kasi pag binati ka ng good morning, ibig sabihin, pasikat pa lang yung araw. Pag good afternoon, good evening, palaos na. Thank you. Tapos na ako eh. Diyos ko Lord, nangangatog yung lahat ng katawang yung parang nasusuka ka na hindi mo maintindihan, na nilalamig ka. Yun na na-feel ko dati, no? But, sabi nga isang bagay, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming? So, pinag-aralan ko yung network marketing. Nagulat ako dun sa past company, kumita tayo dun ng around 70 to 80 million pesos. Grabe yung life-changing talaga. Life-changing. Nakita mo yung sasakyan, pang-5 lang yan. Di ba? Nakita mo yung bahay. In 9 years, nakabili po ako dun na nakapagpatayo ako ng first house and lot. At lahat ng pangarap natin na naudlot doon, dito natin itutuloy sa Sindra International. Are you excited? So, yung pangalawa kong problema, wala akong pera. Di ba? Hindi marunong magsalita, wala pang pera. Di ba? Hindi na marunong magsalita, wala pang pera. Yun nga lang, ang isang bagay pala, kapag naintindihan mo, gagawa ng paraan. Tama? Kahit na wala kang pera. Ang pag wala ka palang pera, subjective pala yan. No? Pag sinabing walang pera, depende yan eh. Halimbawa sa mga lalaki dito, Ann Curtis, 10,000 pesos. Ann Curtis, 10,000. Siyempre, iba hindi sasagot. Kasama yung mga asawa eh. Ann Curtis, 10,000. Mura mahal. Mura. So kahit na walang pera, magagawa ng paraan, hindi? Magagawa ng paraan. Ibig sabihin, yung pera, subjective. Nasundan niyo ibig sabihin? Pwede wala kang pera, pero pag nakita mo yung value nung makukuha mo, makakagawa ka ng paraan. Sa mga babae dito, Piolo Pascual. Sino pa bang mga bata? Piolo Pascual. Sino pa nga yung mga hindi kasi ako mahilig sa Daniel Padilla. 30,000. Mura mahal. Yung sa'yo. Mura. Di ba? So, ibig sabihin, even if you don't have the money, if you understand yung value ng bibilhin mo, gagawa ka ng paraan. May mahal ka sa buhay, nasa hospital, kailangan ng 50,000. Pag hindi siya opera ng doktor. Pwede mo bang sabihin na, pasensya na, wala akong pera eh. Diba? Papabayaan hindi. Sino dito yung nasubukan na may emergency sa bahay nila, nagawa niya ng paraan, taas ang kamay? Nasubukan niyo na ba? May emergency? Yes! May hospital? Tapos wala ka naman ng pera? Tapos nakagawa ka ng paraan? Tapos naisip mo, paano ko kaya nagawa yun? Pero ibig sabihin, naiintindihan mo pala
So another lesson dito, sa mga lahat ng gustong yumaman, kailangan pala maintindihan mo yung why mo. Hindi importante yung how, ang importante, yung why. Hindi importante ang how. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay, mga magulang. Kidnapin natin ang mga anak nyo. Hanggang hindi ka nag-Millionaires Club sa Ascendra International, hindi mo makikita mga anak nyo. Tanong! Mahirap ba maging Millionaires Club o madali? Di ba madali na ngayon? Kasi bakit? May why ka eh. Hindi naman yung how mo na eh. Wala ka naman na pakialam na kung mahirap ba mag-recruit, pag na-Indian ka, hindi mo naiingahin yun eh. Pero kung wala kang why, iniinda mo eh. Na-Indian na naman ako. Nag-isa na naman ako sa office. Puros power. Pagkatapos gutom. Tapos pag uwi sa bahay, walang makain. Ramdam mo yun kapag wala kang why. Pero kapag may why ka, hindi mo yun ramdam. May Indian ka lang 10, 20, 100, you don't care because all you care is yung buhay ng anak mo. Yes or yes? Third, na problem ko dati, wala ka masyadong kakilala. So limited lang, kasi dokampas lupa akong pinanganak eh. Sino mo rito yung mga walang pera, taas ang kamay. Mga katulad ko dati na walang pera. Dati ang tawag ko sa nanay ko, mama. Ngayon na may pera na, mami na. Diba? So, wala kaming pera dati. Sino mga walang pera dito, taas ang kamay. Huwag kayo maiya, yung mga walang pera. Noon. Paano mo malalaman na walang pera? Wala kang ipon, wala kang bank account. Tawag dito, wala ka pang napupundar, di ba? So, napaka-challenging ng ganong klase ng buhay. Kaya nga sa mga walang pera dito, dapat nangangarap kang yumaman. Sa mga walang pera dito, dapat mas nagsusumikap ka sa buhay. Kasi wala ka namang pera, ano pinagkagawa mo sa buhay mo, di ba? Taratambay ka sa bahay, napapalaki ng itlog mo, tama? So, dapat kung wala kang pera, mas nagsusumikap ka. Correct? Kasi yung iba, wala na ng pera, ang hilig pa matulog. Bakit gumagawa ka ba ng pera pag tulog ka? Diba? Ano yan, nagpa-practice ka na para sa next life mo? Kasi meron din ang hilig matulog eh, di ba? Hilig matulog, ang hilig matulog. Ano kung kumikita ka kapag tulog ka? Tapos pagkagising mo, magre-reklamo ka na wala kang pera, di ba? Ang hirap ng buhay, tapos tulog ka na naman. Hindi ko bakit, nagpa-practice ka na ba para sa next life mo? Because there's so much sleep after death. So wag ka muna matulog na matulog. As early as today, humataw ka muna. Magpayaman muna tayo sa Ascendra International. Tama ba? Ang pahinga natin sa ibang bansa. Sino dito yung gusto makapunta ng ibang bansa this year? South Korea, Japan, Hong Kong, Thailand. Di ba ang sarap? Punta doon, hindi para magtrabaho. Punta doon para magbakasyon. Ang utusan mo, foreigner. Can you get me some coffee please? Dati kasi pag pupunta doon, na inuutos-utusan lagi. Pilipino, tama? So ako, wala akong masyadong kakilala dati, pero sabi nga, hindi mo pala kailangan ng ganong karaming kakilala. Ang isa sa pinakamagaling na networker po, ladies and gentlemen, si Jesus Christ. Why? Jesus Christ, it took 12 people, no? 12 disipulo na palaganap yung Christianity sa buong mundo. Ang galing na mentor. Ang galing na apply, founding partner eh, di ba? Galing na founding partner ni Jesus Christ eh. 12 lang yung kinausap, yung isa Judas pa. Tama? Ngayon, yung 12 kinausap na yun, nag-network. Sumabog ba yung Roman Catholic? Yes. Yes or yes? So, ibig sabihin, ikaw, kahit na konti pa lang kakilala mo, hindi naman pala yun ang importante. Ang importante, kung yung kakilala mo, maraming kakilala. Eh paano kung yung ikaw mahiyain, tapos yung kakilala mo mahiyain din? Di okay lang, dalawa na kayo mahiyain. Di ba? Ikaw to, mahiyain ka. Na-recruit mo, mga mahiyain din. O di 3 na kayo, na-recruit mo, mga mahiyain din. O di 7 na kayo, na-recruit mo, o di 15 na kayo mahiyain. Attend kayo ng seminar, 1 milyon! Hiya ko. Di ka na nagpapalakpak kasi mahiyain ka, di ba? Sino gusto niyo mama? Tsaka lahat kayo mga mahiyain, tama? Pero nakakatuwa niya, kapag dumami ka ng dumami, kakapal ang bulsa. Kapag kumapal ang bulsa, ang mukha, kakapal din. Ibig sabihin, kahit mahiyain ka, kapag dumami ng dumami ang grupo mo ng mahiyain, mga tarashir eh. Alam mo yung tarashir? Nakita na kayo ng tarashir? Yung yung 3 parts niya mata. Malaki mata ng tarashir eh. Pag ginulat mo, talagang di nagsasara yung mata eh. Pag sumaraman, dahan-dahan eh, di ba? So, mga tarashir. So, pag dumami yan ang mga tao mo, darating ang oras, kapag ang laki na ng kinikita mo, kakapal ang bulsa mo, kakapal ang mukha mo. Palakpakan naman natin yan, di ba? Mahihain ka kung may 1 milyon ka ng kinita sa Ascendra. Mahihain ka pa kaya?
Sino mga mahihain? Sino mga mahihain? O, kung kumita ka ng 1 milyon, mahihain ka pa kaya? Baka ang kapal na ng mukha mo, tama, baka di ka nagtatabla ng bala eh. Yung iba nga dito, kumita lang ng 50,000, baka di na tinatabla ng bala eh. Nasaan ang mga negative na yan? O, ganun ang dali kagad pag nasa labas na eh. So, anyway, ang kwento ko nito, after nito, I saw the vision. Everybody say vision. Sabihin mo sa katabi mo, vision. Ano ibig sabihin ng vision? Hindi pala lahat ng tao yayaman. So, ang mga ituturo ko sa inyo for the next 20 minutes, ano yung mga kailangan mong mindset para yumaman ka? Everybody say mindset. Kasi, ang pinaka-importante, yung mindset mo. Yung mindset mo serves as your program sa katawan mo. Yung mindset mo serves as your program, dito magbe-base ang decision making mo. So halimbawa, bakit may iba na matagal bago sumali? May mali sa mindset niya. Bakit yung iba mabilis sa sumali? May tama sa mindset niya. So depende yon sa mindset mo. So, we will gonna be, aayusin natin yung mindset mo. Dapat abundance. Everybody say abundance. Sino dito yung gusto ng abundance na mindset? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, maghihirap kayo sa 10 iterasyon ng pamilya niya. Kailangan tatagutin di ba? So, abundance, rich mindset, no? Abundance, rich, tapos winner mindset. Kailangan yun ang mindset mo para yumaman ka, kailangan winner Walang yumaman na loser ang mindset, di ba? Parang di ko yata kaya. Yung mga ganun mga don't they know it's the end of the world? Yung mga napaka-negative, tinaw yung pagtabi mo. Tinaw yung katabi mo, mukha bang parang palugig lagi ang mga itsura. May mga tao kasi parang palugig lagi, di ba? Yung parang hindi pa nga nagsisimula sa negosyo niya, baka walang maniwala. Baka walang sumali. Diyos ko Lord, di ka pa nagsisimula, palugig ka na. Alam mo kung ganyan ang thinking ng lahat ng tao, wala sana nagninegosyo ngayon, tama? Wala sana nagninegosyo, pero bakit tuloy-tuloy ang negosyo? Bakit tuloy-tuloy ang gasolina? Kasi hindi lahat ng tao negative. Kung gusto mong yumaman ka, dapat positive ka. O, sabi mo sa katabi mo, hoy! Dapat positive ka! Kasi walang yumaman na negative Diba? Sir, ano pangalan nyo? May narinig ko na kayo ganito, hello po, ako si Jay, yumaman ako kasi napaka-negative ko. Hindi pa nga ako nagsisimula sa negosyo, nasa isip ko palugit na. Diba? Walang yumaman na ganun Lahat ng tao yumaman, positibo. Ako po si Henry C. Sinubukan ko, ginawan ko ng paraan. Nadapa ako, nalugi ako, pero tumayo uli ako, lumaban. Ngayon, si Henry C. pumunta dito, mahirap, namatay, payaman, may ribulto pa. Hindi, wala na ribulto. Tama? Pero masarap tayong gano'n na kwento, di ba? Ano pangalan mo, ma'am? Ha? Ang pangit ng kwento na ganito, di ba? Si Jessa, mahirap. Si Jessa, lumaki. Si Jessa, nabuntis. Si Jessa, iniwan ng asawa. Si Jessa, mahirap na namatay. Si Jessa, wala lang. Ang pangit. Masarap yung si Jessa, pinanganak na mahirap. Si Jessa, lumaki. Nakita yung Ascendra International. Ginawa, hinataw, yumaman, marami na tulungan. Nung namatay, may ribulto pa. Masarap yung ganyan, di ba? Kasi tayo yung gumagawa ng kwento ng buhay natin. Tayo gumagawa. Yung iba kasi, ang akala niya, gobyerno nagkukontrol, hindi po gobyerno. Ang gobyerno nagsasuggest lang. Hindi tayo kinokontrol ng gobyerno. Not unless nasa North Korea tayo, di ba? Pero wala naman tayo sa North Korea. Ang gobyerno nagsasuggest lang. Ikaw pa rin ang may desisyon ng buhay mo. Proof! Kapag inaantok ka, anong gagawin mo? Ha? Kontrolado ka ba ng gobyerno? Uy, kung matulog ka. Ano pangalan mo, ma'am? Jay, huwag ka matulog, bawal. Hindi ka na makontrolado ng gobyerno So, kontrol mo pa rin Gusto mong kumain, kontrolado ka ng gobyerno? Hindi, di ba? Gusto mong kumain, sinong magdidesisyon? Ikaw. Tama? So, ibig sabihin, lahat pala nakadepende sa mindset. So, yung abundance, ang kabaliktaran nito is poverty. Yung rich, ang kabaliktaran is poor. May another meaning ng poor Gusto niyo malaman? Poor means passing over opportunities repeatedly. Yan. Passing over opportunities repeatedly. Bakit ang isang tao mahirap? Lagi kasi nagpapas di kayo mayaman Kakunti-kunti, pass. Dito yaman ka, pass. Saka na, mauna ka na. Pag kumita ka, sunod ako. Tapos kung kumikita na, ay, hindi na ako sasabay. Bakit? Nauna ka na Alin ako Labo mo, Brad. Tama? So, ibig sabihin, bakit daw ang daming mahihirap? Kasi daw mahilig mag-pass.
Pero kapag gastos, hindi nagpapas. Balik na ng Pilipino eh. Alam mo ba ang Pilipino, bobo sa pera? Naniniwala ba kayo doon? Ang Pilipino, bobo sa pera eh. Pagdating sa fiesta, walang pera, naghahanda hindi. May kilala kayo, pag fiesta, walang pera, naghahanda? Walang pera, naghanda, fiesta. Walang pera, nag-outing. Walang pera, nagpakasal. Walang pera, ng binyag. Puros ang pera palabas. Yes or yes? Samantalang, ang mga incheck, baliktad. Pag gastos, pass. Pag negosyo, magkano kitaan? Nakuha nyo? Pag negosyo, magkano puhunan? Okay. Okay, 1 million, magkano kitaan? 100,000 per month. Sige, give me ganito, gagawa ko na paraan. Nasundan? Kaya maririnig mo na ang mayaman lalong ang mahirap lalong naging mayaman sila, naghihirap, hindi dahil sa gobyerno, kaya tigil-tigil mo lang kakasihin sa gobyerno. Meron kasi ibang mga tao, lagi sinisisi sa gobyerno eh. Panahon pa ni Marcos, may yumayaman, may naghihirap. Panahon na ngayon ni BBM, may yumayaman pa rin, may naghihirap. Hindi ang kasalanan ng gobyerno, ikaw may kasalanan yan. Hindi kasi tama yung mga decision making mo sa buhay. Mabuti na lang ngayon may Ascendra International, di ba? Magkakaroon ka ng chance na maikatama mo yung decision making mo sa buhay. Poverty, abundance, rich, poor, loser and winner. So yung decision making mo, dito ka nagkakaroon ng tinatawag na action, then eventually result, then eventually destiny. So pinaka-importante pala nga ayusin natin ito. So ngayon, yung vision na sinasabi ko, na nakita ko dati, ganito, may dalawa akong facts na gusto ko i-share. Are you still there? Yes! Kaya pa ba? Yes! So, ganito, billionaires think differently than millionaires. Okay? Kinig kayo. Billionaires think differently than millionaires. Ibig sabihin, iba mag-isip ang bilyonaryo. Nasundan? Iba sila mag-isip. Billionaires think differently than millionaires. Millionaires think differently than broke people. And broke people think all the same. Mga billionaire, iba yung mag-isip. Okay, mag-negosyo tayo ng trip to the moon, no? Di ba? Ganun ka-weirdo eh, di ba? Si Elon Musk, di ba? Negosyo tayo, trip to the moon. O sige, lagi tayo ng SpaceX, yung satellite, di ba? No, ganun sila, kakaiba. Siguro kung typical na Pilipino, sino man ang magka-avail yan, o di ba? Kaya hanggang ngayon, yung ganyan mag-isip, hanggang ngayon, dukampas lupa eh. Di nakakaalis sa kinalalagyan niya kasi yung pag-iisip niya, pag dukampas lupa, kailangan ng pag-iisip mo, abundance. Nasundan nyo? Ang babaguhin mo, pag-iisip, hindi pera eh. Kasi hindi naman pera napapayaman sa tao eh. Kahit bigyan ka ng 1 million, kung mali pa rin ang isip mo, ubus pa rin after 3 months eh. Baka nga, bawag ka pa sa utang eh. Ay 1 million ka, after 3 months, 6 months, Lord, may utang ako sa Bombay. Di ba? So nagkautang ka pa, kasi nga, mali ang mindset. Can you follow? Yes. So, ang mga millionaires, iba naman mag-isip. Di ba si Mark Zuckerberg, makita mo ang t-shirt niya, gray lang. Tama, gray? Di ba magugulat ka eh? Ang pinakarason niya, sayang ng oras na maghahanap pa siya ng ibang damit. So, mag-gray t-shirt lang daw siya. Kasi yung decision making niya daw sa business, igagamit ka na lang sa business kaysa maghanap ka ng ibang damit. O, ganun ka, katindi yung... Yung ba dito sa inyo, 2 oras na, hindi pa tapos manamit eh. So anyway, bro, tama ba? Di ba 2 oras na, di pa nakapag-desisyon eh, di ba? Broke people think all the same. So nagkakaiba pala talaga sa mindset. It's like parang iPhone, ang iOS niya, iOS, tapos ang Samsung is Android, tama? So iba yung programming nun, so depende sa programming, magkakaroon ka ng decision making. So ngayon, yung vision na nakita ko, magkakaroon ng financial freedom and time freedom. Everybody say financial freedom. Sino ho ba dito yung gusto ng financial freedom? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, maghihirap ka 10 generasyon ng pamilya niya, di ba? Ano ibig sabihin ng financial freedom? Yung problema pera, paano ubusin? Sarap yun. Wala kang financial freedom kapag pipili ka ng ulam, saan ka nakatingin? Pagpipili ng ulam, left or right sa restaurant? Pag-order ka sa restaurant, saan ka titingin sa menu? Left or right? Left muna, crispy pata. Tapos nakita 1,000. Ay, Diyos ko Lord, grabe. Nakulong cholesterol. Ano yan? Pangit yan. Tama?
So, titingin ka sa left, tapos titingin ka sa price. So, kapag tumitingin ka sa price, kasi hindi mo kinakaya, ibig sabihin, wala kang financial freedom. So, sino dito yung gusto magkaroon ng financial freedom? Yung walang pakialam sa presyo. Di ba? Yung mahulungan ka ng 500, 1,000, di mo na pupulutin. Nahulog yung sir, yung 1,000 mo. Ay, it's okay, dirty na. Sinaraya mo mamaya, di ba? So magkaroon ka ng financial freedom and eventually, time freedom. Everybody say time freedom. Ano ibig sabihin ng time freedom? Oras to spend with your loved ones. So, ang pinakagusto ko, nagustuhan ko sa network marketing, sabi ko nga kanina, noong 2006, ang pinaka-nagustuhan ko sa network marketing is maraming pera at maraming oras. Experience ko yan sa past network marketing company. No? Ngayon, mayroon naman na pangalawang opportunity na walang pera pero maraming oras. Matindi, di ba? Walang pera pero maraming mga tambay. Nakakilala kayo? Walang pera, maraming oras. Pangatlo, pinakamasaklap yung empleyado. Wala na ang pera. Wala na ang pera, wala pang oras. Ang saklap naman nun. Yung gigising ka ng 6, papasok ka ng 8, lalabas ka ng 5, uwi ka ng 7. Akala mo 8 to 5 ka? Sino mga nagtatrabaho dito? Mga nagtatrabaho. Huwag mo kayo mahiya. Sa mga nagtatrabaho po dito, alam niyo ba na hindi kayo 8 to 5? You are not working 8 hours per day. Kasi yung pagising mo, nakaalay yan sa pagpasok mo. Kasi kung wala kang pasok, hindi ka na magigising na maaga. Tama? So, gigising, hindi naman pwede 7:59 ka gigising. Tama? Tapos pag 8, teleport, trader. Ganun. Hindi naman pwede. Correct? So, 6 ka gigising, papasok ka ng 8, labas ka ng 5, uwi ka ng 7. So, eto pa lang, 13 hours na to. Bicol pa lang to pag Manila, Diyos ko, patayan ng traffic. Ngayon, sa 13 hours na to, matutulog hindi. Matutulog. Kasi may pasok ka bukas. So, ibig sabihin, yung another 8 hours mo, para pala uli yun sa trabaho mo. Congratulations! You are working not 8, not 13, but 21 hours per day para sa 500 to 1,000 per day. Palakpakan mo ang sarili mo, di ba? Grabe, ang galing! Ang laki ng kinikita mo. Ang laki kahihiyan. Kasi ito lang yung kinikita mo, tapos 21 hours ka na, tama? Tapos masaya ka pag Friday kasi walang pasok Sabado, tapos malungkot ka na ng pag Sunday. Diyos ko Lord, may pasok ka naman bukas. Tapos pag sweldo mo sa 15, pambayad mo sa utang ng mauno. No, pay is slip. When it pay, it will slip. Dudulas lang sa kamay mo. Pay is slip. Pay is slip. Sweldo mo sa 30, pambayad mo sa utang ng 15. Nangyayari hindi? Nangyayari hindi? Kaya nga, yung mga tao nandito, wala na ng pera, wala pang time, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nag-i-stay sa ganyan? Okay lang sana kung di ka nagkakaedad eh. Ang problema, nagkakaedad ka. Ang problema, tumatanda ka. Yes or yes? Ang problema, hindi ka na 20. Baka 30 ka na, baka 40 ka na. So, ang employment, it's okay to stay in your daytime job, sabi ni Robert Kiyosaki, pero start building your nighttime business. Nakuha niya? Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka, okay lang yan, pero start building your nighttime business. Kasi bakit? Tumatanda ka kasi dito na walang nangyayari. Yung iba, puros London, nakapunta ng London, di ba? Yung mga nasa government, dito London, loan dito, London. Yun na napuntaan eh. Puros loan, tapos at the end of the day, may savings, wala. Kaya nga, pag ikaw nagtatrabaho ka, sabihin mo sa sponsor mo, busy ako, okay lang maging busy kung yumayaman ka sa pinabibisihan mo. Pero kung hindi kayo mayaman sa pinabibisihan mo, bigyan mo ng oras si Ascendra International. Kasi dito pwede bang mabubuhay mo, di ba? Mas pag kumikita ka lang ng malaki kasi sa trabaho mo, din pwede mo na yung meeting yung boss mo, di ba? Hey boss, meeting tayo. Bakit? You're fired. Di ba? You're fired. Tapos mag-full time ka na sa Ascendra International. Maganda ba yan? And last but not the least, sabi ko nga kanina, financial freedom, meron naman na iba, actually, ito yung nahuli, may pera pero walang oras. Ano yon? May pera walang oras. OFW, may pera wala? Meron. May oras wala? Ibig sabihin, yung anak lumalaki sa picture. Yung anak ko grade 1 na. Yung anak ko grade 2 na. Di ba? Pag nakita kayo, ay, sino ka? Monster. Di ba? Kasi mas close pa sa yaya, tama?
Tapos pinaghihinalaan mo ng yung ano mo, parang mating, di ba? Anak, ano bang favorite mong laruan? Batman o Barbie? Sabi ng lalaki, syempre tayo, Batman. Sabi niya, ay salamat, safe. Lalaki yung anak ko. Bakit nga pala Batman na? Kasi tayo, bakat na bakat yung brief. Diba? Oh, humingi ka ng pera, pero wala kang oras sa love lives mo, useless din. Tama? So, nagustuhan ko dito sa Ascendra International, dito sa Ascend Juice Prime. Kikita ka ng maraming pera at pagdating ng oras, marami kang oras na spend sa loved ones mo. Palakpakan naman natin si Ascendra International, no? Kayo ba na-excite? Yes! Parang hindi naman. Kayo ba na-excite? Yes! So anyway, yung kwento ko kanina, nag-join ako doon sa previous company. 19 years kami doon. Kumita, maraming nabago sa akin, especially mindset ko. Non-leadership ko, nabago. Kumita tayo ng 70 to 80 million that time. And ito yung nakita namin na gusto namin na i-share sa inyo. Okay lang ba? So, una, ang gusto kong i-share sa inyo, bakit sobrang ganda ng network marketing? No? Tignan mo yung katabi mo? Mukha bang naiintindihan niya bakit sobrang maganda ng network marketing? Sobrang maganda to! Kasi bakit? Sino bang yumayaman? Negosyante o empleyado? Sino bang yumayaman? Negosyante o empleyado? Sino may magandang sasakyan? Negosyante o empleyado? Sino maraming bahay? Maraming sasakyan? Maraming ipon? Lagi walang pera? Lagi napapagalitan? Reklamo na reklamo? Kinabukasan, papasok pa rin. So alam mo, kayo mayaman, negosyante. Alam mo ang laging walang pera, empleyado. Pero bakit? Alam mo na dito walang nangyayari, pero pinagpisiksikan mo pa rin ang sarili mo dito. Na alam mo, ito yung magandang buhay. Di ba? Alam mo nang lolokohin ka, pero you choose to stay pa. Aray! Alam mo na niloloko ka, nag-i-stay ka pa. Tama? So, alam mo ito yung magandang may mangyayari sa'yo, pero nag-i-stay ka pa dito. Yes or yes? I want to explain this in a very simple manner. Bakit napakaganda ng network marketing? Bilhin niyo yung Robert Kiyosaki, Richard Burdett. Tapos pag pinili, wag lang po display ha. Itarapo ko yan. Okay? Bilhin mo yung Richard Burdett, basahin nyo, mag-notes kayo, namnamin nyo. Ask me why? Kasi yung libro yon ang magpo-propel sa'yo ng mabilis sa first million mo dito. Yun ang magpo-propel sa inyo. Marami kasi ang iba, hindi nagagawa ng maayos yung network marketing kasi wala siyang foundation. Hindi po yun ang topic ko ngayon. Bukas sa tabako, yun ang topic ko. Di ba? So, maraming tao ang hindi dito nagsasucess kasi wala silang foundation eh. You get it? So, going back here, etong employed, self-employed, ang tawag dito active income. Everybody say active income. Sabihin mo sa katabi mo, active income. Sabihin mo sa kabila, active income. Ano ba ibig sabihin ng active income? Ano ba ibig sabihin ng active income? No work? No pay. We only have 24 hours per day. Sino dito may 25? Pag 25 ka, alien ka. Tama? Ilang hours mo, sir, per day? 24. Tama? Ilang hours mo, Brad, per day? 24. Ha? 24. Ma'am, ilang hours mo per day? So we have 24 hours. So, kaya pala maganda yung network marketing. Mamaya i-explain ko sa iyo. Kapag ginawa niyo yung network marketing, para kayong may big time na negosyo na hindi mo kailangan ng malaking puhunan. Kasi kahit anong explain natin ito, grabe dito, yayaman ka, dito magabagong buhay mo. Ang puhunan natin ay 1 million. Siguro yun. Kahit ano, gaano kaganda lang i-explain, dito yayaman ka, tapos narinig mo na magkano puhunan? 1 million. Siguro nag-collapse sa mga utak ng karamihan dito, di ba? Diyos ko Lord, 1 million pa lang kailangan. Tama ba? Dito grabe, yayaman ka. Tapos ang puhunan, 50 million. Kasi halaga ng Jollibee. Kung wala na makikinig, siguro pag narinig niya yung 50 million, uwian na. Correct? So, I'm gonna explain to you in a very layman's term na bakit napakaganda ng network marketing. Kasi, ang active income, bakit hindi ka dito yayaman? Kasi, no work, no work, no pay. Isang linggong may sakit, isang buwan na may sakit, baka pwede ka ng palitan. Yes or yes? So, if you are making 50 pesos per hour times 10 hours, magkano kita mo per day?
Magkano? 500. So, magmamasteral. Pag nagmasteral, 100 pesos per hour times 10 hours, magkano nakita per day? Magdodoktoral, 200 per hour times 10 hours, magkano nakita per day? 2,000 per day times 30 days, 60,000 isang buwan. Yes or yes? Ngayon, malaki tingnan, pero ang pangarap kasi unlimited. Oh, sino may mga pangarap dito? Kamusta? Kamusta yung mga pangarap? Pangarap pa rin? Pangarap ka na lang ba? Magiging katotohanan pa. So dapat yung pangarap, nililista. No? Sino dito yung pangarap ng kotse? Taas ang kamay. Alam niyo ba masarap magkakotse? Kasi aalis, ang pangit kasi ba nagko-commute? I mean, galing din ako sa mahirap, no? Bahay ng nanay ko, tatay ko, nagkabahay sila, high school na ako eh. Madulas ka ng konti, sala na eh. No? Nakabili sila ng bahay, high school na kami. NPA kami dati, no permanent address. Madulas ka ng konti, sala na eh, di ba? Tapos madulas ka pa ng isa, labasan na. Ganun kalaki yung bahay ng magulang ko eh. I grew up from a very poor family. No? I grew up from a very poor family. Nakita ko talaga yung buhay ng mayaman tapos mahirap. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na magkakaedad ako na wala akong pera. No? Sabi nga ni Bill Gates, hindi mo kasalanan pinanganak ka na mahirap. Kasi hindi mo kontrol yun. Pero kapag namatay ka mahirap, kasalanan mo yun. Kasi bakit? Control mo na yun eh. Nung pinanganak, bakit? Mapipili mo bang nanay tatay mo? Kung pwede lang sana, di ba? Kung pwede lang sana, siguro ilang dito ang nag-reshuffle ng magulang. Tama? Kung pwede lang makapilit ng nanay tatay. O hindi ko na pwede pumili. So nung pinanganak ka sa mundong to, yun ay magulang mo. So kung mahirap ang magulang mo, ano ka? Hirap. Kung ang kayamanan, napapamamana, ang kahirapan, napapamamana. So kung magulang mo mayaman, ikaw mayaman. Kung magulang mo lukampas lupa, ikaw ano ka? Lukampas lupa ka din. So, ngayon, hindi mo yung kasalanan. Pero, pwede mong baguhin ang kurso ng buhay mo habang nabubuhay ka. Tama ba? So, going back here sa kinukwento ko kanina, I was very poor way back then. Sino ba dito yung sawang-sawa na mag-commute? Meron ba dito sawang-sawa na mag-commute? Eh, parang yung iba nag-i-enjoy pa rin. Sino ba dito yung sawang-sawa na mag-commute? Yung sawang-sawa na, or may nag-i-enjoy pa dito mag-commute, yung pag nakakita ng tricycle na ha-hype, di ba? Uy, grabe, tricycle pa yun? Uy, grabe, tricycle ka! Para! Di ba? Wala naman na nai-excite dito pag nakakita ng tricycle, di ba? Ang pangit pang alis ka fresh, tapos darating ka, haggard, di ba? Alis ka, basa ang buhok mo, darating ka, Diyos ko, ang tigas na ng... Kaya ako dati, nung mahirap ako, sabi ko sa sarili ko, kapag nakakita ko ng opportunity na pwede akong yumaman, hindi ko na ipapalagpasin pa. Susunggaban ko yan. Kahit pagbenta ng brat panty, basta legal moral, wala kang napakan na ibang tao. Yun ang nasa isip ko eh. Sawang-sawa na ako mag-commute eh. Hindi ka ba naiirita mag-commute? Yung pagsasakay ka ng jeep, kapag may hati dito ang buhok mo, dapat ang sakay mo kapareha sa hati mo. Kasi mapabaliktad ka sa hati mo, yung hati mo baliktad na rin, di ba? Dito yung hati mo, dito ka nakasakay, mamaya yung itsura mo, iba na, tama? Dati naranasan ko, pumunta ng Manila, naka-ordinary bus. Kami nila Joseph, nung wala pa kami mga pera, ordinary bus. Tapos pagdating namin na, parang na kami si Wolverine, San Goku, kasi may mga itim-itim na dito, tapos parang free hair spray net na. Nakuha niyo? So ayoko ng ganon. Sino yung ayaw ng ganon habang buhay? Ang pangit, di ba? Binigyan ka ng Diyos ng 2 kamay, 2 paa, mangarap ka ng malaki. Tama, binigyan ka ng utak, mangarap ka ng malaki. Hindi yung itlog lang ang lumalaki, tama? Kailangan mangarap ka ng malaki. If you dream big dreams, may possibility magkatotoo. At least 50%. Kapag hindi ka nangarap ng malaki, hindi talaga magkatotoo. So ano yan? Hanggang dyan na lang ang buhay mo? Yan na lang ba talaga? Tanggap mo na, tatanda ka, mamamatay kang ganyan lang yung buhay mo? O gusto mo na habang humihingal lumalaban? Tama ba? So, yun ang pumasok sa isip ko eh. Sabi ko, gusto ko magkasasakyan, gusto ko magkabahay. And hindi ko yun makukuha dito sa active income. Kasi may pangarap ka, car, house, and lot savings. Oh. Ano ang mindset ng mahihirap? Pag may kliyang kumot, matutong? Yeah, pag may kliyang kumot, katulad ngayon, anong sabi? 4 days lang pasok ng gobyerno. O, di ba? Grabe, sa ganda ng solusyon, yun ang naisip. 4 days ang pasok ng gobyerno.
7,000 ayuda sa mga low income para sa fuel. Di ba mga ganun ang kalokohan ng mga nasa naiisip na solusyon? Sa loob-loob ko, bakit? Low income lang bang apektado sa gasolina? Hindi ba lahat apektado? Middle class na ngayon nagtatak sa nagbibigay dyan sa mga purpose na yan. Tapos kapag naayudahan pa sila, hindi na alam dinouble kill yung middle class. Tama ba? But then again, wala naman tayong magagawa kasi hindi naman natin kontrol ang gobyerno. Yes or yes? So, going back here, ang turo pala ganito. Kapag may kliyang kumot, bumili ng bago, mas malaki. Yan. So, sabihin mo nga sa katabi mo, kapag may kliyang kumot, bumili ng bago, mas malaki. Kasi ganito yan eh. Hello? Kapag nagtitipid ka, nakaka-stress hindi? Nakaka-stress. Next week, tataas na naman ang gasolina, 90 plus. Next week, 100 plus. So kapag ikaw nakafocus sa pagtipid, iinit ang ulo mo eh. Tinan mo yung mga nakafocus magtipid, mainit lagi ang ulo. O tinan mo yung mga nanay na lagi nagtitipid. Anak, bukas na naman yung ilaw! O, di ba, patrip na naman. Di ba laging high blood yung mga nanay? Kapag ikaw talaga, pinocus mo ang sarili mo sa pagtitipid, tatanda ka mabilis. Di ba? Anak, bukas na naman yung ilaw. O, saan ka dapat mag-focus? Palakihin ang income. Nakuha niyo? Pag pinalaki ang income, may stress ka hindi? May stress ka din. May stress ka din. Bakit? Unang-una mag-join ka, may stress ka. Saan ka kukuha ng pang-executive mo? Nakuha niyo? May stress ka. Saan ka kukuha ng pang-consultant mo? Pero huwag ka. Yung stress na yun, temporary lang. Kasi after nun, tuloy-tuloy na ang kikitain mo dito sa Acentra International. Do you get it? So, at least, yung stress, temporary. Kaysa naman yung stress na habang buhay ka ng tagtipid, taggutom, ang payat-payat mo ng tingnan, hindi ka na makakain. Ang pangit magtipid. Alam mo, sa mindset na to, ang gastos ng pamilya, 30,000, ang kita, 10,000, may isang anak, 2 anak na hindi mag-aaral. Tapos etong mag-aaral na to, uuobligahin na siya magpa-aral sa 2. Hindi ba naman kalukuhan ng... Di ba? Yun ang pinakakalukuhan dito eh. 2 hindi mag-aaral, tapos yung isa, anak, pinakain kita, pinag-aaral kita, nanay mo ako ha? Kung wala sa akin, wala ka sa mundong to. Ikaw ang magpakain sa amin. Kasi, dapat yan ang tama. Obey your parents. So, di ba mga ganun mga narcissism na mindset na pangit. Kasi bakit? Kawawa, yung breadwinner. Yung breadwinner, tumanda na, walang asawa. Tapos yung ginagastusan niya, tumanda ng mga bonjing. Yung lalaki, 4 ang anak, walang trabaho. Yung babae, 3 ang anak, parang single mom. Unang anak, single. Pangalawang anak, single. Pangatlong anak, single. O, asan ang kabutihan dun? Yes or yes? Kaya this time around, puputulin na natin ang sumpa ng mga breadwinner. Everybody should be a breadwinner to himself. Palakpakan natin ang Acentra International, di ba? So, eto, masarap palang may stress sa palakihin ng income. Bakit? May stress ka, magbabasa ka ng libro. Dati di ka naman nagbabasa. Diyos ko Lord, haba-haba nitong babasahin ko. May stress ka, magbabasa ka ng ganito. But, yung stress na yun ang magpuproduce ng income sa'yo. Kung ang gastos, 30,000, ginawa mo tong 100,000, happy ka hindi? Happy ka hindi? Bakit? May sobra ka pang 70. So yung oras mo pala, yung time and effort mo, pwede mong ilagay sa pagtitipid o pwede mong ilagay sa palakihin ang income. So ngayon, question mga kapatid. Next week, tataas na naman ang gasolina. Anong gagawin? Titingnan? Magre-reklamo? Ibalik ang presyo ng santul. Ganun. Kasi maraming Pilipino na brainwash na magreklamo eh. Magreklamo, pati puro silang reklamo eh. Di ba? Ibalik ang presyo ng santul. O, magagawa ba yan pag tumasa naman ang gasolina next week? Wala. Magtipid ka rin, magagawa din yan? Wala. Temporary solution. Ano ang tamang solusyon? Maghanap ka ng income opportunity na pandemic-proof at crisis-proof. At ang solusyon dyan ay Acentra International. Diba? Yun ang pinaka-solusyon dyan eh. Kasi kakaiwas mo, mauubos lang naman ang pera mo dyan. Alam mo, kahit may 100,000 ka sa bangko, kapag may crisis, mauubos yan. Kailangan meron kong negosyo na kikita na yung pera mo hindi nagagalaw, tapos tuloy-tuloy ka kumikita. Yun ang pambili mo ng pangarap mo. Tama?
So, going back here, sabihin mo nga sa katabi mo, Huy! Kumita ka nga ng malaki! Mahina. Sabihin mo sa katabi mo, kumita ka ng malaki! Mangarap ka ng malaki! Ang pangarap, malaki, maliit? Malaki! Sumablay ka man, malaki pa rin. Mangarap ka Land Cruiser, pag hindi tumagma, Fortuner. Mangarap ka ng Fortuner, pag di tumugma. Di ba, malayo pa. Ito kasi pangit sa iba. Ang nangarap ng second hand na kotse. Pag hindi mo nakuha, Diyos ko Lord, babagsak ka motor. Bitikleta. Babagsakan mo, tricycle, tama? Yung kayo mangarap ng second hand na kotse. Mangarap kayo ng brand new. Hindi pa rin na nga lang mangarap, gusto mo pa second hand. Diyos ko Lord, libre-libre na nga lang, tama? Wala nang bayad yan, di ba walang bayad? Libre! Tinitipid mo pang sarili mo. O, anong pangarap na kotse? Orange. Orange! Anong kotse? Anong kotse? Anong kotse? May S wala. Dito? Dito, cars, di ba? Anong kotse? Yung may banda sa likod? Yung puti? Na may... yung two. Pangit yun. Bakit ka na goal, di ba? So, sino dito yung gusto ng SUV? At least dalawang sasakyan. Papalit-palit. Yung sasakyan na gusto mo, 5 milyon. Yung house and lot na gusto mo, 10 milyon. Yung savings na gusto mo, 5 milyon. Magkano to? Magkano? Di ba yung iba ngayon lang na-realize ay 20 million palang pangarap ko. Pero alam niyo lahat ng bida sa soap opera, tapos yung lahat ng kontrabida, di ba? Alam niyo lahat ng pangit na nangyayari sa mundo. Pero yung pangarap niya, hindi niya pala nakita. Kailan ka lang sa compute para sa pangarap mo? Ladies and gentlemen, kapag magsuswimming, di ba may mga nagpaplano outing, magkakaibigan? Nagpaplano hindi? Yes. Nagpaplano hindi? Yes. Birthday, nagpaplano hindi? Yes. Wedding. Bakit? Kasi importante. Yung pangarap mo na sobrang importante, kailan mo last na inupuan at nag-compute? Yung pangarap mo na sobrang importante, kailan mo last na inupuan, dahil importante to at nagbilang ka, kailan mo makukuha? Nakuha niyo? Kaya nga pag nakita mo to, 20 million. Ang tawag dito, needs. Ang tawag dito, wants. Bago to, meron munang needs. Alam mo naman may kotse ka, di ka na kumakain. Tama? Tama ba? So, ibig sabihin, mauuna mo na yung needs. So, question, ladies and gentlemen, before ako mag-proceed sa marketing plan, kung kumikita ka ng 20,000 per month, kasya kulang. Ha? Kulang. Single ka na, kulang ba 20,000 proof. Sino ho ba dito ang agree? 300 per day pagkain, tama lang. 300 per day pagkain, tama lang. 300 per day. Hindi kaya kayo na 100. Diyos ko, Lord, ano ka kayo na bulugaw? 100? Hindi ka kaya 100. Diyos ko, bumili ka pa nga lang ng kape, magkano na? 100 na, tama? So, kakain ka, ang ulam ngayon, 60, tama? Lunch, breakfast, dinner, 60, 120, 180, plus kanin, plus others pa. So, 300. Pagkain pa lang to, ha? Pwede bang 20 days lang? Tapos 10 days para savings, hangin, oxygen, kakain, ano lang? Mga anak, tipid muna tayo ngayon. Inhale, exhale lang muna, mahal kita, ha? Okay, so hindi importante ang pera, anak. Magmahalan tayo, sapat na, group hug. Pwede ba yun? Hindi ka mapapakain ng group hug. Yung iba kasi napaka-hypocrite Hindi ko naman kailangan ng pera. Makakain niya kami, okay na. Mamahalan lang kami, okay na. Sabi ko, hindi ka mapapakain ng pagmamahalan mo. When poverty knocks on your door, love lies away. Marami nagmamahalan nung kumatok ang poverty sa pinto, nawala yung pagmamahalan. Tama o tama? So, importante ang pera. Pwede ba yan ang bayad mo pagmamahalan pag sumakay ka ng jeep? Excuse me, talaga, bayad po, I love you. Hindi naman pwede! Simple, I love you too. Hindi pwede. Tama ba?
So bayad ka, pera. Bababa mo, pera. Anak mo, kailangan pera. Karakibot mo, pera. So importante ba ang pera? Yes. Ngayon, 20,000, 3,300 times 30 days. Magkano na to? 9,000. 20,000 minus 9,000. Magkano matitira? 11. Savings pa? Hindi na. Hindi pa. Kasi bakit? Kung lalabas kayo ng jowa mo, sino yung mga jowa dito? Jowa ba? Kung lalabas kayo ng mga jowa mo, ang 100 kada date ay Diyos ko Lord, malabo. Tama? So kung lalabas kayo mga 500 times 4 weeks, ito ay 2,000. Can you follow? Hello? Pero actually, ang 500 po, sorry, 2006 pa to. Hindi na kayo makakasurvive kayo na magdi-date kayo 500. 1,000! Diyos ko Lord! Magkano sini? 265, 275. Dalawa, alam ka naman kikibig kayo. Han, mahal na mahal kita. Nagkikibig mo na tayo. Hindi pwede, tama? So, lalabas kayo, sisili kayo, kakain kayo. 1,000 times 4 weeks. Magkano yun? 4. So, sorry. 11 minus 4, magkano lang matitira? 7. Eh may mga tropa ka. Lalabas kayo ng tropa mo, tama? Kasi normal na tao ka eh. Iinom ka pa minsan-minsan. So kung 1,000 din yun, kada labas sa 4 weeks, magkano mababawas? O, di magkano na lang? Single na, 3,000. Ipon na? Kahit na ipunin mo tong 3,000 para magbuo mo to. Diyos ko Lord, kahit next life, hindi mo pa mabubuo eh. Tama? Kasi ipunin mo itong 3,000 times, try nyo nga, 3,000 times 12 o 30, 33, 36,000, 1 year. In 10 years, 360,000. In 100 years, 3.6 million. So kung sumasahod ka na, 0 years old ka, itago mo yung pera mo na 3.6 million after 100 years, balikan mo next life. So pagbalik mo, 3.6 million ka. Kaso nga lang ang tanong, buo hindi? Buo hindi.